nangyari sa nakaraang chapter ay nahanap nga ni Shin ang kanyang tatay na si Ando, pero hindi siya nito kinilala bilang anak at tumabot pa ito sa pagpapatapon sa kanya overboard sa ship. Sa kabutihang palad, nagawa siyang mailigtas ni Sakamoto at ngayon ay napagdesisyon na nito na tulungan siyang patumbahin ng masama niyang tatay. Abangan mo na ang isang exciting na chapter dahil sa team up na ito. Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 198 na pinamagatang Useful. Sumang-ayon si Sakamoto sa sinabi ni Shin kanina na hindi niya na iyon kailangan sabihin ng malakas. Gayunpaman, sinabihan niya ulit si Shin na babalik din siya at papatayin niya yung tatay nito na nagpasigaw ulit kay Shin na hindi niya yun kailangan sabihin ng malakas, na nagpa-side comment sa kanya na work is work. Napatanong naman si Shin kung ano ba yung ginawa ng tatay niya at bakit merong isang hitman na umahabol dito. Sumagot si Sakamoto na malay niya at ipinaliwanag na sinusubukan niyang hindi gaanong malaman ang tungkol sa kanyang targets. Naiiritang nag-react naman si Shin na ganun. At since wala daw itong tulong, siya na daw mismo ang magtatanong doon. Hahanapin niya na lang daw yung tatay niya bago iyon mahanap ni Sakamoto at bibigyan niya iyon ng peace of his mind. Kaya sinabihan naman siya ni Sakamoto na wag siyang magpatapon ulit overboard. Sa side ng kalaban, napakomento yung naka-shades na nabuhay pala yung batang ibinato nila overboard. Kaya sumang-ayon dun yung isang lalaki at ipinaliwanag na nakakuha niya lang daw ng word na naspatan yun on board. Dagdag naman ng isa na meron pang isang suspicious character, isang silver-haired male na may salamin. Nagkomento naman yung pangalawang lalaki na malamang isa yung hitman na tiga JAA at sigurado daw na confident yun sa kanyang skills para pumunta yun mismo sa kanila ng mag-isa. Hindi nagtagal, narating ni Shin kung nasaan nakatambay yung mga ito at narinig niya dito ang sinabi ng kalaban na naka-shades na hahanapin sila ng mga ito at agad-agad na papatayin na nagpagulat at nervyos sa kanya. Dahil doon, bumalik itong si Shin kay Sakamoto at nagpalusot na lang na mukha kasing isang isdang nawawala sa tubig itong si Sakamoto kaya napagdesisyonan niyang i-guide na lang ito, kung saan sumagot si Sakamoto na bahala siya. Magaling kang kupal ka! Sumunod nun, habang pinagmamasdan ng paligid, napakomento si Shin na talagang something else yung lugar na ito. Takang-taka siya dito kung nasa isang boat ba talaga sila. Mas marami pa daw kasi sa 10 restaurants ang meron dito. May mga pool, gyms, bars, at maski isang theater at casino na para bang isang city na ang nasa loob nito. Dahil doon napakomento si Sakamoto na maiging sakit sa ulo ang paghanap kay Ando sa lugar na ito. Napansin niya naman bigla si Shin na parang nahihilo habang naglilibot-libot sila, kaya napatanong siya dito kung ano yung problema. Sumagot naman si Shin ng pabalang na manahimik siya at sinabi na kinamumuhian niya ang crowded places. Sobrang daming thoughts daw kasi ang pumapasok na gusto niya na lang na sumuka. Bigla niya namang napansin ang isang pamilya sa kanilang harapan na nagpakomento sa kanyang isip na kung hindi lang dahil sa kanyang ability, masaya sana siyang namumuhay sa lab ngayon. Naalala niya rin yung masasamang experiences niya sa kung ano yung iniisip ng mga scientist sa lab na yun na sobrang freaky at creepy niya daw dahil kaya niyang basahin ang mga isip nito. Kitang-kita ang pagiging uncomfortable sa kanyang muka habang tinitiis ang sakit. Kaya napatanong ulit si Sakamoto kung okay lang ba siya. Kung saan pasigaw lang siya na sumagot na manahimik ito at hindi daw ba ito na freaked out sa kanya. Inexpress niya ang kanyang galit sa powers niya na telepathy kung saan tinitigan lang siya ni Sakamoto. Sa sumunod na eksena, habang naglilibot ay nakarating sila sa isang high-end dining area at merong isang pianista ditong tumutugtog bilang entertainment para sa mga kumakain. Namangha si Shin habang pinapanood ang lalaking ito habang si Sakamoto ay pinagmasdan maigi yung lalaki. Nang titigan ni Sakamoto kung papaano gumagalaw ang mga kamay ng lalaki sa mga keys ng piano, napansin niya na isa yung hitman na nagpagulat naman kay Shin. Pinoint niya na mayroong maliliit na scars at gun calluses ang kamay nun na nag-i-indicate na hindi iyon kamay ng isang musician. Tumingin-tingin din siya sa paligid matapos yun at napakomento siya sa kanyang isipan na napapalibutan na sila dun na nagpakaba naman kay Shin at nagpasabi din sa kanyang isipan na seryoso ba siya. Meron ditong 3 lalaki na lumilingon sa kanila habang dahan-dahang kumikilos kaya napatanong si Shin kung ano na naman ba yung meron. Sinabihan naman siya ni Sakamoto na ipagpatuloy niya lang ang pagbasa sa isipan nito na nagpagulat naman sa kanya. Habang patuloy ang pagtugtog ng pianista, merong isang lalaking dahan-dahang lumapit sa likod ni Shin habang may hawak-hawak itong patalim. Dahil sa pinagpatuloy lang ni Shin ang pagbasa niya sa isipan ni Sakamoto, nakita niya doon ang isang eksena kung saan hiniwa nito ang kanyang leeg. Nagsani iyon ng kanyang pagkabigla habang iniisip na ini-imagine na naman ito yung kamatayan niya.
Nawalan siya ng malay dahil sa takot, kaya napabagsak siya sa lapag na nagsanhi din ng hindi pagtama ng sneak attack ng lalaking nasa likod niya. Kumuha naman si Sakamoto ng table linen at madali niya itong hinila nang hindi nalalaglag yung mga nakapatong doon. Inikot-ikot niya ito kagaya ng kung papaano iniikot ng mga kuya natin yung mga panyo nila dati at pinitik niya ito ng malakas sa mukha ng lalaking sumugod kay Shin sa paraang kung papaano din tayo pinipitik ng mga kuya natin. Napangisi yung pianista sa kanya at napakomento na mukhang siya yung hitman at pinakilala din sa atin ang lalaking ito bilang ang piano assassin na si Spill Mantaro. Sinabi nito ni Spill na hayaan nila siyang taasan ng mood ng kaunti at nang pinutin niya ang isang key sa kanyang piano, bigla na lang nawala ng ilaw ang buong paligid. Napasigaw yung ilang civilians dahil doon na may power outage at tumawag daw sila ng staff habang yung mga kalaban nila ay agad na nagsuot ng night vision goggles. Sumugod yung dalawang naka-night vision dito kay Sakamoto pero sa hindi nila inaasahan ay magagawa pa rin sila nitong mailagan. Hindi makapaniwala yung isa dito na nakailag siya dahil lang sa kaunting tunog. Nang mapansin naman ni Spill na may matalas siyang pandinig, nagsimula itong tumugtog ng malakas kaya nawala na rin ng kanyang ability na marinig ang mga kalaban sa paligid niya. Dahil doon ay madali na siyang natatamaan ng mga ito kaya napilitan siyang mag-defensive stance. Nairita si Sakamoto dito at bilang sagot ay binuhat niya yung walang malay na Shin at ginising ito. Pinasan niya ito sa kanyang likod at itinali ang magkabilang kamay nito para hindi ito malaglag habang sinasabi na basahin nito yung mga utak ng kalaban at sabihin sa kanya kung nasaan ang mga yun. Takang-taka si Shin kung ano ba yung nangyayari pero pumikit na dun si Sakamoto at ibinigay na agad ang tiwala sa kanya. Wala nang nagawa dun si Shin at agad na lang sinubukang tumulong at isinigaw na merong kalaban sa kanan niya. Kaya madali iyong na-counter ni Sakamoto at nasuntok sa baba. Sumugod din dito ang isa pang kalaban kaya agad na isinigaw ni Shin na meron din sa kanilang 11 o'clock kung saan madali na iyong nasuntok ni Sakamoto sa gilid ng muka. Narinig din ni Shin na merong sumusugod galing sa ibaba nila kaya mabilis niya iyong sinabi kung saan bilang sagot ay pinadalhan niyo ni Sakamoto ng foot stomp sa ulo. Nabahala si Spill at nagtaka sa kung papaano sila nadedetect ni Sakamoto at napagdesisyonan na kung gayon ay ibabalik niya na lang yung ilaw dahil pointless daw yun. Pagpindot niya ng isang key ay agad na sumindi yung ilaw na nagpasilaw sa mga tao doon at sa hindi niya inaasahan ay mabilis na pumunta si Sakamoto sa kanyang likod. Binigyan nito ni Sakamoto si Spill ng solidong right hook na nagpatalsik dito sa piano at bilang follow-up ay isinara niya sa katawan nito yung takip ng katawan ng piano. Hindi lang yung kasukasuhan ni Spill yung nasaktan dito nang masira ang kanyang piano, kundi pati na rin ang kanyang musician heart. Sumunod nun, mabilis na pinagpipindot nila Shin at Sakamoto yung keys ng piano na nagsanhi ng pag-umpog ng mga hammer sa buong katawan ni Spill at tinawag nila itong 400 rapid fire attack. Matapos nila tumugtog, biglang nagsihiyawan yung mga kumakain doon. Namangha ang mga ito sa kanila at nagkomento na hindi man gaano ka-musical ang kanilang ginawa pero quite striking naman. Napaka-interesting daw nilang duo dagdag pa ng mga ito. Nagkomento naman si Sakamoto na useful naman pala itong si Shin kung saan nairita dun si Shin at tinawag siyang condescending jerk. Sa tabi naman ng lahat ng pangyayaring ito, ipinakita sa atin si Ando na pinanood lang ang naging eksena. At ayun na nga, talagang iba din ang dating kapag nagkampihan ng dalawang to no? Ngayong nakita ni Ando kung anong ihahain nila Shin at Sakamoto sa labanan, ano kaya sa tingin nyo ang gagawin nitong hakbang? Abangan natin yan sa susunod na kabanata.